mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Diba? Sakit ng ano ko mga buweks. Ang sakit ng tigyawat ko, naloloka ako. Grabe, ilang ano na tayo nagpupuyatan, di ba? But anyway, kamusta naman kayo mga buweks? Kamusta na ang ating mga kabuweks dyan, di ba? Nakakaloka ang ating puyatan, my gosh. Gaano ba katagal yung ano, yung Miss Supranational? 4 na oras yata, nakakaloka. Nagmukha itong ano, Eurovision, di ba? Competition, singing competition, daming mga kanta-kanta, nakakaloka, hindi ko kinaya. But anyway, napaka-successful naman ng Supranational kagabi, no? Ng Miss Supranational. And kudos, congratulations sa all the winners, di ba? Ayan. Deserve nila yan. Pero eto mga buweks, no? I-congratulate muna natin yung ano, yung ating winner, ayan, from Brazil, o Jimwa. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang first hot picks ko, si Brazil ang aking number 1. Pero yung pangalawa, number 2 ko siya. Pangalawa, si Tara Valencia, di ba? Na talaga naman na mayagpag din sa Miss Supranational kagabi ang ating Reyna, di ba? Nakakaloka ito. So, congratulations dito kay Brazil. Ayan, ang ganda niya kagabi, in fairness, ha? Anyway, hello po sa mga nanonood dyan sa ating 1 million viewers, o di ba? Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat po sa mga nag-like sa inyo. Sa mga hindi nag-likes, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Di ba? Nakakaloka mga buweks. Alam nyo sa totoo lang, parang ano pa, parang bagsak pa yung aking katawan. Kasi naatulog ako siguro magna 9 a.m. na dito. So mga 7 a.m. yan sa Philippines. Talagang, I don't know, pagkatapos ng ano, di ba kagabi nga inaantok-antok na ako. Pagkatapos ng pageant kagabi, wala. Nagsipilyo na lang ako, tapos naghilamos na lang ako. Tapos natulog na ako, tuloy-tuloy na yon. Nagising ako siguro mga ano na, mga 3 p.m. na. Ayan, naririnig ko yung anak ko sa labas. Ay, nagdo-drawing sila ng daddy niya. Tapos wala lang, nakahiga lang ako dun sa kama. Parang ayokong tumayo. Alam niyo, parang tamad na tamad ako, mga Wex. Buti pa na lang pala nag-off ako today, no? But anyway, eto na nga, no? Well, umiingay sa social media ngayon ang Miss Supranational Nepal. Ayan, no, na nakapasok nga um, ng first cut. So ngayon, marami nagsasabi na hindi daw nila akalain, no? Sukat akalain na si Miss Nepal ay makaka-penetrate sa first cut. O, ba? Ayan ha. Maraming final hot picks sa social media, sa mga, alam niyo yun, content creators, na hindi sinama si Nepal. Pero sa Parade of Beauty, pasok na pasok sa top 20 si Nepal. Kasi nung preliminary pa lang, mga buweks, nakitaan ko na talaga si Nepal ng kakaibang laban dito sa Miss Supranational. Kaya naisip ko, she deserved the spot, no, para dito sa top 20 ko. At talaga namang kasama siya sa aking final prediction, di ba? Or sa aking final hot picks. Ayan, no. Nakakaloka lang. Minsan kasi, hindi natin kailangan, yung mga, ano, no, yung mga pageant fans, talagang na-shock kasi sila, no, na bakit daw pumasok si Nepal, ganyan-ganyan. Alam nyo, minsan kasi, para sa akin na personally, sa mga international pageants, o kaya sa mga national pageants, no, wag natin laging i-hype yung mga, alam mo yung mga typical na every year na lang, let's say sa international pageant, kailangan si ganito, kailangan si ganyan, kasi powerhouse ito, kasi malakas ito, ganito, ganyan. Hindi ganun eh, kasi kahit nasabihin nating powerhouse or malakas ang bansa sa mundo ng pageantry, well, every year, hindi Pasko, di ba? So, taon-taon yan, talaga may mga lulutang. At saka hindi naman tayo laging nasa taas, di ba? Kung sino man yung mga yon, di ba? So, ayun, para sa akin, deserve na deserve talaga ni Nepal ang spotlight dito sa Miss Supranational kagabi sa Coronation Night or sa final show na tinatawag nila, no? Hindi yung parang ano lang, parang iha-hype lang lagi yung mga kandidata na maingay sa ano, ibig sabihin yung mga bansa na maingay sa mundo ng pageantry every year. Hindi tama yun, no? Bigyan din ng spotlight yung mga karapat-dapat kahit na hindi sila powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? Kasi yung mga girls na yan, lumalaban yan ng ano,
lumalaban sila ng fair and square, no? Lahat naman yan, nagpupuyat, gumastos, kung ano yung ginagawa ng powerhouse country or ng mga malalakas sa mundo ng pageantry, panigurado ko, itong mga hindi naman powerhouse, ganun din yung ginagawa nila. O baka nga mamaya, mas ano pa sila, mas anong tawag dito? Mas nakatutok pa sila masyado kasi nga talagang gusto nilang may mapatunayan, 'di ba? Gano'n. Hindi katulad ng mga iba yung mga lagi na lang naha-hype every year. Kumbaga, medyo petics na lang yung iba, no? Hindi naman katulad ng Philippines yan na kahit powerhouse tayo, talagang ano pa rin tayo, talagang todo bigay pa rin tayo sa laban. Yung iba kasing powerhouse, parang chill-chill na lang, 'di ba? So ayun, kudos naman dito kay Miss Supranational Nepal, 'di ba? Talagang proud sa kanya yung country niya. And of course, ito pa mga Bwex, no? Talaga namang ikinagulat ito, no, ng bansang Malaysia. Ayan, ano daw ang nangyari kay Malaysia? Bakit daw ito naeltukuyo, di ba? Ako talaga nakikita ko si Malaysia, nakakausap ko to, no, sa Instagram. Napakabait nito. Ang sinasabi nila may attitude daw ito. Pero sa akin naman, well, nakakausap ko siya sa Instagram, nag-uusap kami, no? Mabait naman tong si girl. I don't know kung saan nanggagaling yung mga, anong tawag dito, sinasabi na may attitude siya. I don't know if it's true. But you know what? We don't have any evidence, no, that she is na may attitude. Kumbaga, ang hirap kasi magbigay or whatsoever, no? Kung may attitude man siya, problema niya na yun, no? Pero ayun nga, totally shocked talaga din ako na hindi nga nakapasok si Malaysia, di ba? Pero alam niyo mga Bwex, sa totoo lang, no? I believe, eto ha, I believe that Malaysia deserved a spotlight last night, no? Dito sa kanyang laban sa Miss Supranational. I don't know kung anong nangyari. Nakakalungkot. Talaga nakikitaan ko to si Malaysia na pangmalakasan sa Miss Supranational. So, I don't know kung ano yung nangyari. Pwede siguro maraming, ano yan, maraming factor yan, no? Siguro sa closed door interview or let's say hindi siya talaga bet ng organization or ng mga judges, di ba? Ayan, nakakaloka ito. But anyway, congratulations pa rin kay Miss Malaysia, di ba? Ayan. Talagang lumaban din naman siya ng bonggang-bongga nung ano, preliminary at saka finals, di ba? So okay lang 'yan. Hindi pa naman end of the world, di ba? So tuloy lang. Malay nyo sa susunod, makita natin siya sa ibang international pageants, di ba? Malay nyo, ilaban siya sa Miss Universe. O, di ba? Tingnan natin yan. But anyway, ito nga, no? Nagwawala ang ating mga syupit bahay ng mga Indodilulo. Ayan na. Dahil nga, hindi nila matanggap na ang kanilang reyna ay nakasungkit ng Continental Queen, ayan no, of Asia, dito sa supranational. Nakakaloka ito. Binigyan na nga sila, ano ba yan? Kumain kasi ako ng pizza mga Bwex at saka ano, carbonara. Nagsipilyo naman ako pero may mga sumasabit-sabit. Meaning, hindi ako nakapagspilyo na maayos. Okay lang yan. But anyway, eto na nga, no. Nagwawala sila kasi nga hindi nila matanggap na meron silang Continental Queen na ano. Ibig sabihin, Continental Queen of Asia. Tama ba yun sa supranational? Hindi nila matanggap. Ayaw nila. Napaka-ungrateful na itong mga ito. Nakakaloka, hindi pa makontento. Ang gusto talaga nila back-to-back. Nakakaloka, di ba? Hindi daw deserve ni Philippines ang third runner-up. Bakit daw ito nakapasok? At bakit daw naging third runner-up ito? Hindi naman daw maganda ang sagot nito. Dapat daw fourth runner-up or ligwak daw si Tara Valencia. Diyos ko Lord. Sa limangan nandudoon, etong si Tara Valencia ay ang may pinakamagandang sagot sa final Q&A na mararamdaman mo talaga coming from the heart, di ba? At yung conviction, kaya nga pati tayo dito sa Bride of Beauty, nagulat na rin sa resulta. Ito talagang may-ari ng supranational. Kaya hindi ako invested dito sa supranational, mga Bwex Nowadays, no? Kumbaga, talagang may mekos-mekos, may lobby-lobby. Hindi pa binigay sa Philippines, no? Ay baka naman next year ibigay nila kay Katrina Ligado. But anyway, congratulations pa rin sa ating reynang si Tara Valencia na talaga namang napaka-deserving na makapasok sa top 5. Naramdaman ko na yung mga Bwex, no? Sabi ko sa inyo sa mga live natin, sa mga vlogs natin, sabi ko sa inyo, hindi imposibleng makapasok talaga si Tara Valencia dito sa top 5. Kasi nga, nakikita ko na maganda talaga yung laban niya, mga Bwex, di ba? At saka yung mga pasabog niya, mga OOTD niya, mga ano niya, okay din naman yung OOTD niya. Hindi ko alam kung bakit nagko-complain ang ating mga syupit bahay at saka yung ating mga kababayang Pilipino. O so ngayon, ang dami na naman mga proud Filipino, di ba? Nakakaloka ito, ayan. Ay nako, minsan kasi kailangan talaga ng mga Indo na
they should know their place, no? Dapat alam nila yan. Ngayon, nakakarma na sila. Kasi nga ang sinasabi nila, lalamunin daw nila, ilalampaso daw nila sa Philippines si Tara Valencia, di ba? Pero ngayon, nakarma sila. Hindi nga sila nag-back-to-back. Kasi ang iniisip nila ay back-to-back talaga mga buweks o diwa. Kaya sinasabi nilang nilamon daw or lamon na lamon or lalampaso daw si Tara Valencia. Pero ayan, nakarma na nga ng bonggang-bongga ang mga Indo. Mga Indo di lulo. Ayan, so ano na nangyari? No harashta na. No placement, di ba? Ayan nga mga buga sa social media, no? Kung hindi pa daw si Harashta, ang isa sa mga judges dito sa supranational kagabi, hindi naman daw makakapenetrate ang Indo at hindi nga ito mananalo ng Continental Queen of Asia. Diba? Nakakaloka. Iba din talaga si Harashta, no? Talagang inilaban niya ng bonggang-bongga ang kanyang ang kanilang reign. Well, syempre, dagdag puntos din yan kasi nga nandyan si Harashta, di ba? Anyway, pero karma pa rin sa kanila kasi nga hindi nakapasok ng top 5, di ba? So, ayan, nakita ko pa nga, naiyak talaga yung mga Indonesian fans, no? Pageant fans. Nung pinapanood nila itong si Reyna nila sa Miss Supranational kasi nga ang iniisip nila talaga magba-back to back sila hindi sila nag-back to back ayun no napaimburnal ang kanilang Reyna sa top 5 di ba so ano na kamusta naman ang lobby-lobby diyan wala bang budget this year Walang budget this year si Akasha. Ang kanilang national director, di ba? Ano kaya nangyari? Naubusan kaya ng budget ang ang kanilang national director? Walang pang lobby-lobby this year, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, ito nga, dahil nga sa sobrang galit ng mga Indonesian fans, ayan, makikita nyo doon sa mga, anong tawag dito, sa kanilang mga Instagram account, ang dami nila, mga buweks, talagang nagwawala sila sa sa social media na parang ay nako, parang bet talaga nilang manalo nga mag back to back itong si Indonesia na hindi naman mukhang ka back to back, di ba? Talaga ay nako, hindi daw deserving yung ating Reyna. Ewan ko na lang sa inyo, hanggang diyan na lang kayo, no? Hanggang diyan na lang yung mga bugahan nyo tapos ang laban, di ba? Eto pa nga yung evening gown hindi si Harashta, nung kanilang Reyna na si Indo, ayan na, kung natuloy siya, kung nakapasok siya sa sa anong tawag dito, sa second cut, no? Kung nakarampa ito ng, anong tawag dito, ng evening gown, ayan, nakikita nyo, halos, may pagka, hindi naman yung copycat, no? Kumbaga may pagka similarities yung evening gown sa kulay sa kulay ano ba yun? Ba't nahaharashta ako lagi? Ni Indonesia at saka ni Philippines, di ba? May pagka-similar ang kulay. Buti na lang naligwak na agad itong si Indo, di ba? Para naman matahimik na mga kaluluwa nitong mga Indo na ito, di ba? Well, anyway, alam nyo mga Bex, every time na lang na natatalo ang Indonesia sa beauty pageants, parang ganyan din naman tayo di ba? Ang dami nating hanash, no? Kaya lang kasi sa mga Indo, ang mga hanash nito, pag natatalo sila, lagi nilang tinitira ang Philippines. Hindi ko alam kung bakit lagi nilang tinitira yung Philippines, no? Every time na lang, kesyo makapenetrate yung Philippines o hindi, lagi talaga nilang tinitira yung Philippines. So, nakakaloka. Talagang, ang laki ng pagka-insecurity nila, dito sa yung, ano bang tawag doon sa Tagalog? Yung pagiging insecure nila sa Philippines, Napakalaki ng galit nila sa Philippines. Kasi nga, hindi mo rin naman sila masisi mga Bex. Kasi nga, Philippines ang nangunguna talaga sa mundo ng pageantry sa Asia, di ba? Hindi lang sa Asia, dinodominate pa nga nito ang mga yung mga latik, di ba? Kahit mga ibang bansa, di ba? So hindi mo rin naman sila masisi kasi nga talaga ang Philippines ay talaga namang napakalaking tinik, napakalaking threat sa mundo ng pageantry, lalo na sa mga Indonesians, di ba? Kaya talagang tinitira nila ng bonggang-bongga ang ating mga Reyna. Wala silang magawa Diyan sila masaya. Kaya sa kagagaganyan nila, tumatalbog pabalik sa kanila, di ba? Ganun lang yon. But anyway, eto nga Philippines,
Ato tayo no sa Miss Supranational has its longest streak in Miss Supranational. O di ba yung record natin diyan, yung track record natin, di ba? Iisa pa lang ang ating reyna diyan si Mutia Datul, di ba? Pero okay lang at least may corona na tayo. Eh yung Indo, di ba? Where is Indo, di ba? Ngayon may mga runners up tayo diyan and of course napadagdag nga itong si Tara Valencia, meron na rin tayong, and of course, Pauline Amilings, di ba? Pangmalaasan din yan. Na dapat talaga siya ang title dyan, di ba? Nung 2023, alam nyo yan. Kung nagkataon, dalawa ng reyna natin, di ba? But anyway, hindi naman nagkaroon ng masyadong ganap yung nanalo noong 2023. Parang si Pauline Amilings pa rin ang nag-i-exist. Tignan nyo naman yung title holder nung 2023, nandiyan sa Supranational kagabi. Parang natuyot na ba? Mas fresh pa din si Pauline Amilings, di ba? Tapos nagkaroon pa tayo ng Continental Queen nung last year. Ito nga si Alitea Ambrosio na talaga namang we Filipinos are very grateful sa Supranational kahit na may mekos-mekos ito. Pero itong mga Indo na ito ay talaga namang napaka-ungrateful. Ayaw daw nila ng Continental Queen. Ang gusto daw nila ay back-to-back. Nakakaloka itong mga ito. Talagang gusto nila every year na lang silang mananalo. Feeling talaga nila mga powerhouse sila. Hindi nila alam na power bank sila, di ba? Nakakaloka ito. But anyway mga Brex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga Blacks and I love you all. Bye! See ya!